Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito, sa bagong buhay na ipinahiram niyo po sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo po sa amin, Lord. Salamat dahil marami kaming mga pagkukulang sa inyong harapan, pero lagi kayong andyan para kami ay alalayan, gabayan, Panginoon, at lagi kayong nagbibigay ng pag-asa sa amin. Panginoon, sa araw na ito, as we study your words, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, maranasan at maramdaman namin ang pag-ibig na nagmumula lamang sa inyo. Salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, may mga panahon na parang ayaw na nating maglingkod sa ating Panginoon dahil sa mga kakulangan sa atin, yung mga wala sa atin, yung mga kulang sa atin, the lackings, mga kapatid. At sabi nila minsan, ang tao daw ay hindi daw nagiging masaya dahil lagi siyang nakatingin doon sa mga wala sa kanya. Bakit si kapitbahay merong ganito? Bakit ako wala? No? At sa mga pastor din, hindi rin pare-pareho yung estado ng aming mga pamumuhay. Actually, may mga pastor din na may kaya sa buhay. May mga pastor na nakasasakyan, may mga pastor na nakamotor, no? Ngunit lahat ng ito ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? May mga Kristiyano na kapag pumunta ng church, may mga kapatiran tayo na ang gaganda ng mga damit. No? Meron naman yung mga Kristiyano na simple lang yung pananamit. Pero bakit lahat ng mga ito ay nagpupunta pa rin sa church at nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil nga po hindi siya nakabase doon sa mga meron tayo, sa mga sinusuot natin, no? Hindi siya nakabase doon eh. Hindi ka magpipray lamang kapag ka ikaw ay feeling mo pinagpala ka, no? Ang prayer, ang pagkaugnayan mo doon sa Panginoon ay laging hindi siya nakabase na ito may pagpapala ka. Oh Lord, salamat po, no? May pagsubok ka, no? Humihingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Dapat kahit na anong sitwasyon, nakakapanalangin tayo sa Panginoon. Kaya nga yung pinag-aaralan natin ngayon nakakabless sa buhay ni John the Baptist, na kahit na walang-wala siya, wala siyang magandang microphone, wala siyang magarang damit, wala siyang sasakyan, wala siyang may pagmamalaki sa kanyang buhay, no? Pero bakit nagpatuloy siya na naglilingkod sa ating Panginoon? Ang sagot diyan ay dahil ginagabayan siya ng Diyos. Dahil ang kasama niya sa paglilingkod ay ang ating Panginoon. Amen. Sabi natin, Aileen, purihin ng Diyos sa kanyang biyaya at pagmamahal sa ating lahat. Amen. In Christ Jesus, thankful Thursday morning po, Pastor and everyone. Diyan na rin ang aking mamang. Good morning, anak ko. God bless. Mag-ingat kayo dyan. Amen. Ate Sharon, good morning, Pastor. Happy blessed Thursday. Ate Shelo, blessed morning. Puntan natin yung Matthew. Basahin muna natin yon. Hindi yan discouragement kapag wala tayong magandang kagamitan, wala tayong magandang boses, hindi tayo magaling sa pagtugtog. Ako po yun, no? Hindi maganda yung boses ko, hindi ako magaling tumugtog. Sa biyaya ng Panginoon, ginagawa pa rin natin dahil nga ang tinitingnan natin yung kung paano ba tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen? Hindi tinitingnan ng Panginoon yung quality ng boses mo eh. Mahalaga din mahalaga na talagang binibigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Pero hindi siya, hindi porket hindi maganda yung boses mo ay hindi ka nakakanta sa Panginoon. No? Kanta ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Itong nabibless talaga ako sa buhay nito, si John the Baptist. Na review po tayo, no? Si John the Baptist ay ipinanganak. Ang kanyang nanay at tatay ay si
Zacarias at saka si Elizabeth, na si Elizabeth ay baog. Pero ang Panginoon ay kaya niyang mapangyari kahit na yung mga imposibleng bagay. So, napakita ng isang anghel kay Zacarias, sabi niya, magbubuntis yung asawa mo. Sabi ni Zacarias, paano mangyari ito? Ako'y matanda na, baog si Elizabeth. Pero nangyari. Nabuntis si Elizabeth, nagkaroon ng anak at ang pangalan niya ay John. Kaya tinatawag siyang John ang tagapagbautismo. Matthew chapter 3, verse 1 to... sige, ituloy-tuloy na natin munang basahin hanggang 17 para maunawaan natin. Matthew chapter 3, verse 1 to 17. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hudiya. Ito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daraanan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulokpukyutan. Nagpupuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Hudiya, sa mga bayang malapit sa ilog Jordan, at ipinagtatapat nila ang kanilang mga kasalanan at binabautismuhan sila ni Juan sa ilog Jordan. Pero nang makita ni Juan na maraming Paraseyo at Saduseyo, alam na din natin yan, yung Paraseyo at Saduseyo, sila yung mga may kaalaman doon sa kautusan ni Moses, na isinulat ni Moses. At marami pa silang idinagdag dyan. So sila yung mga religious people na tinatawag noon, tinitingala dyan noon. Pero itong si Juan, nang makita niya yung mga Paraseyo at Saduseyo, magpapabautismo rin sila. Sabi niya, kayong lahi ng mga ahas. Pakatapang no? Kayong lahi ng mga ahas. Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Hindi pwedeng kasi yung nagkasala ka tapos, sorry na, mali na ako. No? Hindi pwedeng ganun lang Kailangan makita talaga na sincere ka at makikita sa iyong sarili na talagang pinagsisisihan mo yung nagawa. Amen? Kumbaga, babawi ka doon sa mali mong nagawa. Alam ba, nagkamali ka sa iyong mahal sa buhay o kaibigan. Nagkasala ka sa kanya. Hindi pwedeng, sige, sorry na. Patawarin mo na ako. Dapat meron kang gagawin para mapawi yung naging kasalanan mo sa kanya. Amen? Kaya dito sabi niya, hindi pwedeng kayo'y makasalanan tapos hindi naman nakikita sa inyong gawa. Tuloy ko. Verse 9. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, iniisip kasi nila na kapag kalahi ni Abraham ay pinili ng Diyos, hindi na mapaparusahan kasi lahi nga sila, ang lolo nga nila si Abraham No? May mga nag-iisip din ng ganyan minsan na kapag ikaw ay nasa church, ligtas ka na, hindi ka na mapaparusahan. No? Hindi po yung simbahan ang makakapagligtas sa atin. Yung pagsunod natin sa kagustuhan, sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ang church ay nakakatulong para tayo ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Ang mga pastor ay nakakatulong para maituro yung salita ng Panginoon, pero nasa part natin yung kung paano natin isabuhay yung mga salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Good morning, Ate Felcy. Verse 9, sige. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo ngayon, nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga
ay puputulin at itatapon sa apoy. Ito na yung impyerno, na lahat ng mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoon ay mapaparusahan. Binabanggit rin yan sa John. Sabi niya dyan sa John 15 verse 5 na, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi namumunga ay puputulin, titipunin at susunugin. Yan. Tuloy ko po. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Na naranasan niyo po ito, yung meron kayong bilao, tapos magtatahip kayo. Halimbawa, pwede rin yun sana yung sa bigas. Kapag yung bigas ay meron pang natitira ng mga butil ng palay, na yung may may balat pa siya. So, mo yan sa isang, yung mga nanay dyan, alam ninyo yung sinasabi ko. Itatahip mong ganon, o kaya pupunta ka sa harap ng electric fan, or hangin na lang, magtatawag ka ng hangin, tapos yung palay, igaganon mo siya, para mo siyang ihuhulog na ganon. Hawak mo yung, yung bilao, ganyan. Ihuhulog mo na unti-unti. Tapos dahil sa may hangin, maililipad yung mga ipa. At yung may laman ay mahuhulog na, matitipon na ganyan. So mapaghihiwalay siya. Amen po. Ganon din sa mga anak ng Diyos. Ang gagawin ng Panginoon, ihihiwalay niya rin yung mga tao na hindi sumunod sa Kanya. Yung mga ayaw makinig sa salita ng Panginoon, or nakikinig naman sila pero hindi sila sumusunod sa mga sinasabi ng Diyos. So darating panahon, ihihiwalay niya yung mga yan. Sabi nga daw, sa huling araw, o kaya sa paghuhukom, ang laging maaalala ng tao ay yung panahon na may nangangaral sa kanya at hindi niya ito pinapakinggan, o kaya binabaliwala niya. Yung panahon na hindi siya tumanggap sa ating Panginoong Jesus, magsisisi siya, sana tumanggap na lang ako, sana. Panay sana nang sasabihin doon, kasi pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, hindi ka naman makakapasok doon sa langit na bayan. Amen? Imagine mo yung nandun ka na sa pintuan pero hindi ka makapasok kasi hindi ka qualified, hindi ka tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga na tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon upang sa ganun may guide tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano po. Amen po ba? 12, tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi na mamamatay kailanman. Verse 13, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan ng bautismohan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya nabanggit dyan sa ating title na, ang bautismo ay tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang bautismo ay palatandaan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang bautismo ay isa din itong declaration. Ang Panginoon, Jesus, wala siyang kasalanan, ngunit siya ay nagpabautismo kasi ang binabanggit ni Juan dito, sabi niya, binabautismuhan sa verse 11, Matthew chapter 3 verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Tanda ito ng pagsisisi sa mga kasalanan.
Pero paano ang Panginoong Hesus? Wala siyang kasalanan. Bakit siya nagpabautismo? It is a declaration. Ito ay pagpapahayag na mamamatay rin ang Panginoon at literal na namatay siya sa kanyang physical na pangangatawan. So, namatay siya at muli siyang nabuhay. Nangyari yan. Kaya dito pa lang, sa Matthew, nagpabautismo siya as a declaration, pagpapahayag na siya rin ay mamamatay dahil sa ating mga kasalanan, pero mabubuhay siyang muli. Amen. Tayo rin po, nung tayo ay inilubog, tayo ay namatay na rin. Puntahan natin yung text natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 17. Ito. Sige. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 17. Lahat na po ba kayo mga kapatid ay nabautismuhan na? Ayan si Ate Aileen. Sila yung first batch na nabautismuhan dito sa bansang Taiwan, sa Church of Christ Taiwan. Sa dagat yan. First time ko din na nagbaptize doon sa dagat. Dahil sa Pilipinas naman, panay ilog naman yung dyan, mga lugar na malapit na pagbautismuhan. Dito ay dagat. Kaya napaka-challenging yung isasabay mo yung alon. Sinong nabautismuhan po dyan sa dagat, sa ilog, sa swimming pool. No? Sige, basahin ko po. Verse 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ng kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili. Ngunit para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Nung una, ganoon ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. 17. Ito yung isang i-take note natin. Ayan po sinulat ni Ate Sharon at Ate Aileen, 2 Corinthians. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya ng Diyos. Yun yung sinisimbolo ng baptism, mga kapatid, yung kamatayan sa dati nating buhay. At ngayon ay nabubuhay na tayo sa bagong buhay, na kung saan yung bagong buhay natin ay sumusunod na sa ating Panginoong Jesucristo. Nakatingala na tayo sa Panginoon, sumusunod na tayo, lagi na nating ikino-consider, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Puntahan nga muna natin, ano ba yung dating buhay natin? Ephesians chapter 5, verse 8 to 9. Sabi niya, talikuran daw yung dating buhay. No? Ano po ba yung mga dati nyong buhay, mga kapatid? May mga testimonies ba kayo na dati ay siguro madali kayong magalit. Siguro ganun yung dati nyong buhay, no? Nung wala pa kayo kay Kristo. Dati ay hindi nyo kayang magpatawad. Siguro yun yung dati nyong buhay. O kaya naman lagi tayong lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Ano yung dati ninyo pong mga buhay bago po kayo nabautismuhan? Ang isang bautismo rin ay pangako na susunod sa Panginoon. Amen? Sa kalooban ng Panginoon. Ito, may binabanggit dito na dating buhay. Ephesians chapter 5, verse 8 to 9. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon. Kaya ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Amen. Kapag ikaw ay nabago na yung buhay, wala na yung the old has gone and the new has come. Nakikita ito yung sa pamumuhay mo, meron kang kagalakan, meron kang katuwiran, meron kang kabutihan. Amen po ba? Ang dating buhay natin ay iniwan na natin, alam niyo po,
yung mga tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoon, binabanggit sila na nasa kadiliman, no? Marami, hindi naman sila, sinasabi ng iba, hindi naman sila gumagawa ng masama, pastor, no? At kaya lang, hindi rin sila sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, ngunit sabi niya dyan na walang maituturing na malinis sa harapan ng Diyos eh. Alam niyo kung sino yung mga maituturing na malinis na sa harapan ng Panginoon? Yung mga tao na tumanggap na sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus, nahugasan na yung ating mga kasalanan. Kaya nga sabi niya na dyan sa Mark 16:16. Puntahan natin. Sabi niya dyan sa Mark 6, ang bilis ng oras. Time ay 6:27. Anong sabi ko po? Mark 16:16. Anong sabi niya dyan? Sige, isulat niyo dyan po. Mark 16:16. Simulan natin sa 15. Maganda yung sa 15 nito eh. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Amen. Ang sumasampalataya, ang magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan. Bakit napakahalaga po ng bautismo? Kaya yan si Ate Eileen, matagal na nasa Taiwan yan at hindi na bautismuhan. Yun yung kanyang patotoo po. At nung nagkaroon ng pagkakataon, kahit na malayo po yung tubig noon, sabi ni Ate Eileen, gusto ko ng bautismo. No? At sino ba, sabi ng eunuch sa Bible, sino bang makakapigil? Gusto niya ng magpabautismo. Ang bautismo, hindi yan pinapatagal. Kapag yung tao nag-decide na magpabautismo, let's go! No? Sabi ng eunuch kay Felipe. Nag-uusap si Felipe, lingkod ng Panginoon, sa yung eunuch na hindi niya maintindihan yung kanyang binabasa. Nag-Bible study sila. Tapos sabi ng eunuch, may tubig na dyan, hindi pa ba ako maaaring bautismohan? Sabi ni Philip, maaari. Pwede ka ng bautismohan kung sumasampalataya ka ng buong puso. At sabi ng eunuch, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. May mga sumasampalataya na hindi buong puso. Kaya ang tanong ni Felipe dyan, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Ibig sabihin, yung talagang susunod ka sa Panginoon, ang dating buhay ay hindi na muling babalikan. Amen? Ikaw na ay bago na ngayon. Ikaw na ngayon ay may kagustuhan ng sumunod sa Panginoon. Pastor, nagkakasala pa rin ako. Oo, nagkakasala ka pa rin, pero hindi mo na ginugustong magkasala. Kapag alam mo, yung ginagawa mo ay labag na sa kalooban ng Panginoon at minsan nagkakamali tayo. Minsan nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon. Pero mula nung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi mo na ginugustong magkasala. Lagi mo nang ikinukonsidera yung kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, napakalaga yung bautismo. Tama yan. No? Sabi ni Ate Eileen, walang hanggang papuri sa Diyos, pasasalamat. No? At sa iyong buhay, ako'y nakapagbautismo. Nakapagbautismo na. Pagpalain ng Diyos ang iyong ministeryo at ang iyong buong pamilya. Purihin ng Panginoon. Amen? Salamat sa buhay ni Sister Eileen. Salamat sa buhay ng mga kapatid na nagpabautismo at tumanggap sa Panginoon at nangakong susunod sa Diyos. At hanggang ngayon, may mga struggle pa rin tayo sa buhay, may mga hindi pa rin tayo maalis-alis na mga pangit na pag-uugali meron tayo. Pero lagi na tayo nagsusumikap para sa ganon ay tulungan tayo ng Diyos na mapabuti yung ating buhay at makasunod na tayo ng tuluyan sa ating Panginoon. Amen? Minsan andyan yung tukso, andyan yung hindi magandang pag-uugali or nararamdaman natin. Pero doon yung nagpipray tayo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na makasunod sa inyong kalooban. Hallelujah. Amen po mga kapatid. Napakalaga ng bautismo, hindi pwedeng sabihin ng isang tao o isang mangangaral na okay lang kahit hindi mabautismohan ng isang tao, hindi po. Dahil si Cornelio sa Biblia, sa Gawa chapter 10 po yan, Gawa chapter 10, yung buhay ni Cornelio na kahit na gumagawa siya ng kabutihan, sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon, nagpipray siya palagi, pero meron siyang kulang sa kanya. No? Kinalugdan niya ng Panginoon si Cornelio dahil sa kanyang pananalangin,
sa kanyang pagtulong sa kapwa. Nalugod ang Panginoon sa kanya. Dininig ng Diyos yung kanyang mga prayer. Pero may kulang sa kanya, baptism. Kaya ang Panginoon, gumawa siya ng paraan. Amen. Gumawa siya ng paraan para mabautismuhan si Cornelio at ang kanyang buong pamilya. Bakit napakalaga? Hindi pwedeng mabali yan na ang bautism ay mahalaga at dapat ang isang naniniwala sa Diyos ay nagpapabautismo. Utos kasi yan ng Diyos. Matthew chapter 28. Punta natin yun. Utos kasi yan ng Diyos po eh. Matthew 28, sige, last na nga lang dito. Baka mag-overtime ako. Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20. Ito. Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Bakit napakalaga yung baptism? Utos ng Panginoong Yesus. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea, doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yun na lang yung sagot natin mga kapatid. Pag sinabi, paano ka ba na mabautismuhan ka? O ang bautismo ba ay mahalaga? Oo. Bakit? Utos ng Panginoon po eh. No? At kapag nag-utos ang Panginoong Yesus, dapat sinusunod natin. Dapat sinusunod ng mga lingkod. Dahil kapag tayo ay naniniwala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin nun dapat ay sumusunod tayo sa Diyos. Amen po ba? Utos kasi ito ng Panginoon po, kaya mahalaga yung bautismo. At after the baptism, yun na. Live holy. Magpapatuloy naman tayo ngayon na susunod sa kagustuhan ng Panginoon. May discipleship na mangyayari. Kaya sa Church of Christ Taiwan po, meron po tayong Sunday service. Every Sunday, meron po tayong Bible study at the same time discipleship na ito ng Tuesday ng 8:30 to 9:30 at Thursday po 8:30 to 9:30 din. Umaga at gabi yan. Tuesday umaga yan. Thursday po ay gabi yan. At ito, meron pa tayong morning devotion. Para sa ganun ay after ng baptism, tayo ay lumago sa salita ng Panginoon, ipamuhay natin yung salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Hindi pwedeng after the baptism, wala nang mangyayari. O, nabautismo na ako, wala na, okay na. Kristiyano na ako, kabilang na ako sa pamilya ng Panginoon. Hindi po. Ang bautismo ay isang declaration na ikaw ay susunod na sa Diyos. Ang bautismo ay isang pangako na ikaw ay maglilingkod na sa ating Panginoon. Ang bautismo ay isang pagsisisi na tinatalikuran na natin yung ating dating buhay. Amen. At yun yung isang palatandaan na ikaw ay Kristiyano. Kapag ka ikaw ay nabautismuhan na, ibig sabihin ay nangangako ka na susunod sa ating Panginoon. So, kumusta po kayo mga kapatid? Kayo ba ay nabautismuhan na? Ano yung pamamaraan na kayo po ay nabautismuhan? No? At tayo ba ay sumusunod na at naglilingkod na sa ating Panginoon? Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay mga kapatid. Magpatuloy po kayo. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi hadlang kung ano yung meron tayo o wala tayo. Ang mahalaga, sa bawat lakad natin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Kasama natin ang Diyos. So hanggang doon na lang. At bukas, ano ba bukas? Friday. Last day bukas ng week na ito. Napakabilis ng araw. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko man po kayo laging nakukumusta, lalo na po yung mga kapatiran sa Taiwan. Pasensya na po kayo at hindi ko kayo madalas na makumusta. Ngunit kayo po ay kasama sa aking mga dalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung ako may mga pagkukulang sa inyo bilang inyong pastor, ay humingi ako ng kapatawaran. At ipanalangin nyo rin po ako na magampanan ko yung aking tungkulin. Sa mga kapatiran, saan man pong church kayo, kung meron man pong pagkukulang yung inyong mga pastor, ay tulungan po ninyo na ipag-pray ninyo sila dahil tao din po sila.
na kagaya ninyo na nangangailangan ng panalangin. But rest assured po na sila po, na kami pong mga pastor ninyo ay nananalangin din para sa inyo. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka Panginoon sa araw na ito, pagpalain niyo pong bawat isa na nakinig ng inyong salita, at ang inyong mga salita Panginoon ay mamalagi sa amin at magsilbi ito Panginoon na guide namin sa aming pamumuhay, lalo na sa araw na ito Panginoon. Thank you so much for your love, O God, sa pagkakataon na kami po ay mabautismuhan o sa pagkakataon na maintindihan namin ang pag-aaral patungkol sa bautismo, Panginoon. Thank you so much. It is a declaration that we will follow you, our Lord Jesus Christ, and we will serve you habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito at hanggang dumating kami sa langit na bayan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po sa ang Diyos sa bawat nakiisa ngayon. Ate Shelo, pasok na. Good morning sa'yo, Ate Aileen. God bless you, Ate Aileen. Patuloy po ha sa paglilingkod sa Panginoon. Mamang Lani, Papang Along, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan kay Queenie May, ang aking bunsong kapatid. Kay Ate Sharon, Ate Aileen, sino pa yung mga nandito? Ate Rose Ann, Conception, God bless po sa inyo. Amen. Palain po kayo ng Panginoon. Hanggang doon na lang. Kita-kits tayo bukas. Sige po. Bye-bye. God bless you.